Hong Kong taxi. Ayan. Sakche hama. 好快啊！ Okay, mamantay. Uy. Tumawag yung aray ko. Tumawag yung aking kalawan. Pupunta sa attorney. May mag-waive daw siya nung piraso ng lupa. Anyway, hindi ko lang alam kung ano yung gagawin niya. Nagkataon na hindi ako po pwedeng sumagot ngayon sa tawag kasi may work ako. Grabe ang traffic ngayon dito kasi merging. So yan, singit-singit, pero walang problema dito sa singitan, bigayan dito, hindi gaya sa atin, ibubuwis mo muna yung buhay minsan bago makasingit, hindi nagbibigayan. Yan ang isang maganda dito kasi sinanay ang mga driver dito na bigayan. Kapag ka nakikita mo merong isang nasa alanganin magbibigay, hindi nasa alanganin na iipitin pa. Yun ang isang magandang isang magandang natutunan ko dito sa Hong Kong. Sa Manila, nakasuot ka na, naungusan ka na, hindi pa magbibigay, kaya malimit ang aksidente. So dito, yan, bigayan. At saka walang traffic kasi bawat isa lulusod, kung saan man yung linya na may merging. Tsaka mag-i-stop, may mga priority ang bawat kanto, may priority linya ng white. Kung isang dapat mi-stop, kung sino yung nasa priority, siya yung mag-go, at may signalan yun. Hindi mo na kailangan na mag-isip talaga kung sinong mauuna, kasi alam mo kung sino yung nauna, nakaungus doon sa may isang linya, dalawang linya, at isang solid na na linya doon sa rotonda ba yun, kahit wala siyang traffic light na nag-ooperate doon sa kanto. So maganda yung ganon kasi alam mo kung sino yung may kasalanan kapag merong lumabag or nag-cause ng accident. Doon pa lang sa linya, alam na, nagkatalo na. Pero kung sa walang linya, talagang lahat open yan, ay kanya-kanyang opinion. Pagka na-aksidente, ako nauna, sino ba paniniwalaan mo? Kung may linya yan, kung may ginawang linya, ang mga nasa traffic or transportation commission, doon pa lang, magkuha na ng picture. Alam mo na kung sino may kasalanan just in case na may aksidente. As simple as that. Ganun lang po. So malapit na ako doon sa aking pupuntahan dito sa Kowloon Bay. Until next time po. Yan. Bakit? Yan kasing traffic ko. Sana ma-adapt ng Pilipinas yung mga total sila naman nagbibiyahe. Imposible namang hindi madan sila nakalabas, nakarating ng ibang bansa para ma-experience yung sitwasyon ng trapiko sa ibang bansa, maobserbahan at ma-implement. Simpleng mga drawing yan, mga kagaya ng mga linya-linya. Napakadaling gawin yan. Isang lang, tapos ituro sa mga estudyante or mga kumukuha ng lisensya. Ang simpleng patakaran, napakainam. So, ganun lang po muna. Pansamantala, bye-bye.